Mga alinga, humingi na ako ng asensya. Hindi na ako ulit. Sana wag itong reaksyonan kasi delikado. Sa 6 times po ako nag-take at 5 times po ako nag-failed, pero nagpatuloy pa rin po tayo. At nagtiwala tayo kay Lord at nag-pray kami bago magbiyahe. So, yan. May mga kamuntikan, pero buti na lang, muntik lang. Grabe, nakakaano talaga, yun yung pinaka nakakatakot talaga sa Parang question siya na, gaano ba ako kahandang isakripisyo ang buhay ko para kay God? Kasi parang dun sabi nila, yes lang. Pero in reality, kaya ko ba mag-yes ngayon agad-agad? Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. What could you have done better spiritually this year? Kung meron ka sana na mas maayos na ginawa spiritual sa buhay mo, ano sana yun? Parang paghahanda to for 2024. Hindi pa huli ang lahat, matatapos yung taon. I think we have 40 days pa or less bago matapos ang taon. What could we have done better? What can we improve bago matapos ang taon ito? At sana makumusta ko po ang bawat isa. So, kahit bilisan lang yung ikot. Pinagpapasalamat ko syempre kay Lord yung kakatapos lang na travel. Safe. Oh, safe. Una yung safety and yung blessings doon. Kasi yung mga tao na na-meet natin, yung blessing yun eh. Kumbaga ay napakalaking blessing mula kay Lord syempre. At sa Kalingap na nakakatuwa na meet natin sila. Nakapagpasalamat tayo ng personal dun sa iba sa kanilang pag-support kasi sobrang solid nung pag-support ng Baguio. Nag-enjoy naman, lahat naman nag-enjoy. At mapagod lang talaga magbiyahe. Yun ang sige, naintindihan. Hindi kang pinagbutihan sa buhay mo ngayong taon. Ano sana yun? Unang-una syempre yung sarili ko yung Bible reading. Pagbabasa. Pangalawa yung pagtuturo. Di na ako nakakaturo ng especially sa ministry. Pagtuturo? Oo. Ayun, sana ay next year samahan tayo ni Lord at pagkalooban tayo ng time. So, yun po. Salamat po mga Kalingap. Kuya David Vlogs po. Tapos, actually madami po kasi, pero okay lang ba So, good morning po sa lahat.
Naging po kasi sa si Pastor yun ang isa, pero sa ngayon po kasi lately sobrang dami po kasi ng blessing na natatanggap ko. Parang po. Syempre po, una ko magpapasalamat po si God syempre. Secondly po, gusto ko pong magpasalamat po personally kay Kalinga Prab for the opportunity po na nagkaroon kasi ng serye na Jomcar. So because of that po, nabigyan po tayo ng opportunity na ma-promote po yung channel ko, and then also po ang dami po kasing yun nga po, blessings nga po, may nagpapadala ng pagmamahal, and yun po. Tapos yun po, yun nga po regarding dun sa sa Jomcar. Also din po dun sa pagpunta ng Baguio, madami po tayong nakilala doon. At least po kahit papaano hindi po kasi lahat na nakasama natin. At least sa iba po nakapagpasalamat tayo personally sa mga binibigay nila. Kaya maraming salamat po. And syempre po sa Safe the Travel, first time pong pumunta ako ng Baguio. And very kahit sobrang lamig ng Baguio, pero yung pagtanggap ng mga tao po doon is napaka-init. Opo. Kaya yun po, maraming salamat po sa lahat. Improve. Siguro isa nga rin po yun sa Bible reading. Medyo hirap pa po sa ngayon, and sana mas dalasan ko pa sana yung pagpipray, parang ganon. Yun po. Prayer and Bible reading po. Opo. Ayan, sa akin naman nagpapasalamat ako dahil nandito ako sa Kalingap, kay Kalinga Prab, diba? Siyempre isang napakalaking tulong sa amin, lalo sa akin na nandito sa sa Kalingap. So ito lang yung masabi ko, parang blessing yung taon nito kahit sobrang daming pinagdaanan, pero nandiyan pa rin ang Kalingap para suportahan ng mga maliliit gaya sa akin. Ayan, maraming salamat sa Kalingap, lalo kay Kalingap Prab. Siguro yung mas lalong magbasa ng Bible, kasi ako hindi talaga ako yung hindi naman nagbabasa talaga ako ng Bible, pero hindi ako nagsisimba, yung parang Catholic hindi ako almost 5 years na yata ako hindi pumapasok sa simbahan, pero nagbabasa ng Bible. May Bible naman ako sa bahay, kaso hindi lang talaga na yung pagsisimba. Kaya ang channel ko po is Red Zane Vlogs. Ako pas na salamat ko po naman sa miss naman din ako kayo. Pat pinasalamat ko po si kay Lord na binabibigyan ako ng magandang kaibigan, magandang lahat na yung parang iba ugali, diba, nang sasabihan natin na yung para pa pinapuntahan natin na lahat na yung magandang bagay. Kaya yun na pinakamang salamat ako kay Lord na binabibigyan ako na Tapos yung pangalawa, siguro talaga sa Bible, salamat din ito, pero talaga dahil sa inyo po naman na rito sa Bible po. Kaya thank you po sa inyo. Ako si Indiano Bicolano po. Ang pinakasalamat ko lang sa Diyos, yung naasawa ako sa Baguio at nailala ko ang tuyong Kalinga. Lalo ako Pastor. Maraming salamat din sa Diyos kasi hanggang ngayon buhay ako at hindi ako naaagawan ng mga mali na ikakabasta lang. Ngayangin ako sana. Kasi marami din ang nagtataka eh. Hindi ko kasi, nabasa ako sa YouTube na pangbabas o kayo ang na wag daw ako nagang hawak-hawak sa angels. Tapos wag daw ako nang lakit-lakit. Ako na ang humingi ng asensya. Hindi ko na lang ulitin siguro. Hindi ko naman ako sinasadya. Akala ko kasi okay lang, riyo lang, ganyan. Hindi ko naman wala na nakakabastos na wala yun. So, mga alinga, humingi na ako ng asensya. Hindi na ako ulit. Sana wag itong reaksyonan kasi delikado. So ayun po. Pinakasalamat ko sa Diyos kasi binibigyan niya ako ng pagkakataon o ang
makagawa ng mabuti. At salamat din po kasi lagi siyang andiyan para sa akin. Kaya salamat po sa Diyos. Mahal ko ang Diyos. Papasalamat ko po ngayon na yun, no? Sa murang edad, ang dami ko pong first time na napuntahan, first time ko na-experience. Yun. And dahil po yun kay Lord din sa Team Kalingap po, ayun kala Kuya Rab po. Yun, yung first time ko talagang ma-feel yung mga ganong bagay. And yun, parang daming blessing din itong, kahit ng isang month na po, sobrang daming blessing talaga. Yun, mas gusto ko pa pong magkaroon ng alone time with him, parang one-to-ones po. Kuya Nel po, pinagpapasalamat ko kay Lord. Sa wakas, daming take ko ng civil service, nakapasa na po tayo. Grabe guys, sa 6 times po ako nag-take at 5 times po ako nag-failed, pero nagpatuloy pa rin po tayo. At nagtiwala tayo kay Lord at kay Lord syempre. And syempre yung asawa ko, safe naman yung pagbubuntis so far. Thankful ako doon. Hindi kagaya ni Red, hindi rin ako madalas nakakapagsimba na. So siguro yun ang ang maging goal ko. Maging madalas akong makapag-attend ng mga mass at yung mga Bible study. Yun po. So ako po mga Kalingap, pinagpapasalamat ko po syempre yung safe na travel nitong galing sa Baguio. Safe po lahat and walang nangyaring masama. And nakauwi ng masaya. Tapos masaya po yung travel. Pangarap ko po yun na makapunta sa Baguio simula grade 3 ako. Simula grade 3 lesson na yun sa amin ay nasa libro po yan mga Kalingap, natupad na. First time ko makapunta dyan sa Baguio. And nagpapasalamat pa ako sa mga supporters na pumunta doon. Grabe, napaka-solid. Dami nagpa-picture. Nabilang ko mga 25. Saka gusto ko ipagpasalamat yung safety din and magandang health ng family ko, nila mama, nila kuya. Kasi nung nakaraan lang po, kahapon ay mana-aksidente sa barko nila kuya. Kinabahan ako, kala ko si kuya na yung sinan niya. Tapos syempre yung good health din ni Mrs. And gusto kong improve siguro spiritually. Katulad din sa kanila na maging mas consistent, consistent sa pagbasa, sa pagsimba, sa lahat, sa pagpray. Ayan, yun po. Ayan, hello po mga Kalingap. Ayan, welcome back po dito sa discipleship sa group namin. Ang tawag dito, Pas? Bible study. Yan. D-group. Pinagpapasalamat ko sa loob ng ilang linggo. Tagal namin hindi nakakapag 3 weeks kasi ang dami nangyari. Una yung tagumpay ng Baguio travel namin. Wala namang problema at safe naman nakarating. Ayan. Talagang importante ang safety kasi ang haba ng biyahe. Buti na lang nag-pray tayo bago magbiyahe. Nag-pray kami bago magbiyahe. So, ayan. May mga kamuntikan pero buti na lang muntik lang. Grabe, talaga, yun yung pinaka nakakatakot talaga sa pagbiyahe ng napakalayo. Nakakatakot, dapat talaga maingat. Lalo na paggabi, no? Paggabi kaya nakakatakot magbiyahe ng gabi. Ayan, so thank you kay Lord kasi kahit paano ay ginabayan niya tayo, ginabayan niya kami sa buong biyahe. Ayan. And saka pangalawa, yung birthday ni Papa. Ayan, thank you kay Lord kasi 56 na ata si Papa, 57. Ayan. Additional year na naman para kay Papa. Sana ay sana ay maging patuloy na maging healthy si Kuya Bal para mas marami pang matulungan na karapat-dapat at hindi lang mga taong mahirap, pati mga vlogger na gusto ring matutong mag-vlog ay tinutulungan din ng Team Kalingap. So malaking bagay talaga na andyan si Kuya Bal, yung founder ng Team Kalingap. So yun namang about sa spiritual, kung ano yung pwede ko pang improve sana ngayong taon na ito, kaso
Ay, ayan. Pero ano, next year sigurado, babawi ako. Yun nga, pagbasa ng Bible, and yun, tapos pag-pray. Ayun, minsan nakakalimutan na rin mag-pray. So, importante din yung pag-pray. So, ngayon kasi, ang ano ko ngayon, yung goal ko, natupad ko naman, yung pagpagtayo ng church. So, grabe din yung ano doon, yung sakripisyo doon. Grabe din. Kasi, halos linggo-linggo, may budget, no? Budget talaga. Tapos, talagang ano, yun yung grabing ano, yung kumbaga, naging busy din ako doon. Siyempre, matanong ng mga design, ano yung materialis, anong gagamitin. Kaya, grabe din yung ano doon. Kaya sana, buti na lang ay patapos na. So, nababawasan na yung ano ko, yung isipin. So, yun, thank you kay Lord kasi nakapatayo ako ng church dito sa ano, sa Daet na magagamit para purihin siya. Yan po. Ako naman, pinagpapasalamat ko, ang tagal na ng Bible study natin, namimiss daw ito ng marami. Namimiss nila Kalinga Prab, namimiss ng mga viewers. So, maraming salamat po doon. Pwedeng i-improve, for me, ang pwedeng i-improve ay paano ko kayo matutulungan na ma-improve yung mga spiritual ninyo. So, kung papayag ba si Kalinga Prab, ang naisip ko ay para rin sa lahat ng viewers, pati sa inyo. Subukan natin yung isa sa pinakamaiksing gospel book, which is Book of Mark. 16 chapters lang yan. Pwedeng once a day, okay? Tapos, pwedeng magsimula ay bukas. Mark chapter 1. So, 16 chapters bago matapos ang taon. At yeah, one daily. One book. Hindi, para naka-warm up na tayo. Naka-warm up na. Para next year, yung buong book na yan eh. So, Sabi ko din yung last year. oo nga. So, pero i-challenge ko si Rab para tulungan naman sila. Ano ang pwede, Rab, na premyo pag nabasa nila yun ng straight 16 days? Sumabay na rin po kayo para na honor system, mag-post doon sa magawa tayo ng GC na Bible reading challenge. Tapos magpo-post lang kayo na nag-screenshot o kaya Verse, no? Yung verse lang pala, yung nagustuhan yung verse sa chapter. Kuwari, ang nagustuhan mo sa verse na yon, tapos yung verse lang, kung kuwari, sa chapter 1, may nagustuhan ka, verse 7. Isulat mo lang na nagbasa ako ngayon, verse 7. Voice record lang. Voice record para talagang Matindi. So voice record daw, guys. Okay. Anong pwede mong i-premyo sa ating sa ating sa group lang natin? Ano yun, ngayong lang? Bago 16 days na straight. Simula bukas. Para lang. Dali lang naman yan. Dali lang yan. Kaya nga. Anong pwede? Para dito sa mga to. Samgyup. Ay, sangyup. Sa ano yan, ha? Sa, yan? Sa baboy. Golden baboy sangyup. Makakasama sa Christmas, Christmas sangyup yan. Kailan ba ang pagkatapos nun? 16 days from tomorrow. December, Baka mga December yan, mga 10 or 15. Hindi paano Pasko lahat namin nagawa. Hindi lahat kami Lahat nililibre. Sabay-sabay na natin. Sa next year, mas malaki yung premyo. Oo. Motor. Motor. Hindi. Grabe, motor? Baka 1 week pa lang, tinapos na yung Bible. Tatapusin ko na ito. Una. 1 linggo, no? Hindi na ako matutulog. Hindi na sumasama. Lagi absent. Bro, tapusin ko lang ito. Basa na lang ng basa. Kabisa na yung Bible,
Hinahanap na si Regine. Si Regine, hindi na po namin makita, 2 weeks na. Naka-live yung babasa. Oh, guys, para naka-record yung accountability natin. Simula bukas, Mark chapter 1. Basa lang. Hindi. Kahit yung nagustuhan. Pag nabasa mo na, ma-voice over ka ano yung nagustuhan mo, din Yung nagustuhan mo sa binasa mo na verse. Yun Nagustuhan lang. ko po dito, naintindihan ko. Papaliwanag mo. At least accountability to, na parang... Short explanation. Yeah. Kahit konti lang, basta ang mahalaga lang, yung habit na nagbabasa. Sa mga viewers naman po natin, kahit yung verse lang. So magla-live po daily kami, tapos maglagay lang kayo sa Mark chapter 1. Ano yung verse na nagustuhan mo at bakit? So pwede po kayong sumabay at yun yung pagtutulungan natin ngayong taon na may na-accomplish tayo together na mahalaga sa Diyos, mahalaga para sa atin, makakatulong spiritual at mas lalalim yung pagkakilala nyo kay Lord. So gagawa ako mamaya ng parang ihiwalay na lang natin dun sa mo kasi makaka-distract siya dun sa Bible reading challenge lang, Book of Mark. Warm up para sa next year. Okay, dahil sa warm up natin, punta na kayo sa Mark chapter 1. Ay, yung mga gusto rin pong sumabay sa amin pala, simula bukas, day 1 bukas Book of Mark. Pwede kayo mag-download ng app, pwede kayo magbuksan yung sarili nyo Bible. Gusto nyo bang sumabay sa amin sa challenge, Bible Reading Challenge, Book of Mark, 16 days? Type number 7. Tapos saang bansa ka na nanonood. Ayan, type number 7 at kung saang bansa or lugar sa Pilipinas ka nanonood. Ang pagtawag sa 4 na mangingisda. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malalapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Verse 16. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong malakaya ng tao." Pagkasabi niya nito ay agad iniwan ng magkapatid ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sa di kalayuan ay nakita naman niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila ay nasa kanilang bangka at nag-aayos ng mga lambat. Tinawag din sila agad ni Jesus at sila ay sumunod din sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama na kasama ang kanilang mga upahang manggagawa. Okay. Babasahin ko po siya ulit sa introduction. Ito yung unang beses na tinawag ni Jesus yung mga disciples. 1 taon na daw nila kilala si Jesus during this time. So, kaya sakto po siya sa atin. May 1 year na tayo halos, more than, na natututo tungkol kay Jesus. Pero ang kakaiba dito sa invitation, nung nakita nila si Jesus at in-invite sila, walang pasabi, walang sumama agad. So, tingnan nyo yung buong story ulit. Punta tayo sa verse 14. Pagkatapos dakpin si John the Baptist po to hinuli, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Verse 15, dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan niyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Verse 16, samantala naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa, Galilea, nakita niya ang magkapatid, si Peter at si Andrew, Simon at Andres, na naghahagis ng bangka. So, probably ito yung kanilang trabaho at business. Sinabi ni Jesus, sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamalakaya ng tao. Sa English po, I will make you fishers of men. Imbes na isda ang inyong pangingisda, tao ang iyong huhulihin. Verse 18, pagdakay, iniwan nila ang kanilang mga lambat
at sumunod sa kanya. Iniwan na po yung bangka, yung lambat. Verse 19, nagpatuloy siya ng paglalakad at di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na si Santiago at Juan. James and John po ito sa English, mga anak ni Zebedeo. Sila ay nasa kanilang bangka at naghahayuman ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ng mga taong upahan. Thank you, Lord. So yun yung story. Ano po? Pag-usapan natin yung pinakasimple lang kahit di lahat sumagot kung sino lang. Anong napansin nyo sa story, nakita, or tungkol kay Jesus? Anong masasabi nyo sa story tungkol kay Jesus? Ang question ko lang ay bakit sila yung napili ni Jesus na wala namang sinabi dito? Bigla na lang niyang pinasunod sa kanya. Ano yung nakita nila kay Peter, ay kay Simon? 'Di ba Peter? Si Peter din. Oh, Peter. Oo. Bakit sila? Parang hindi siya hindi siya nagtanong na kayo, parang di niya in-interview. Bigla na lang na walang assessment. Bigla na lang sumunod kayo sa akin. Wala nang ikaw ba ay magiging pinili lang talaga. Wala nang tanong-tanong. Basta na lang pinasunod. So, yun yung napansin ko kay Jesus na kumbaga alam na niya kung sino yung karapat-dapat. Alam na niya, kumbaga kilala niya lahat ng tao. So, di siya tumitingin sa estado ng buhay, kung ano yung trabaho mo. Kasi yun, simpleng mangingisda. Di siya maghanap ng mga kilalang tao, di siya naghanap ng mga influencer na Hindi militar. Yung talagang So, ibig sabihin, yun nga na napili niya, 'di ba? So wala talaga, di siya tumitingin sa katayuan ng tao. Lahat ay pantay-pantay sa paningin ni Jesus. Yeah. Bakit tingin niyo yun ang pinili ni Jesus? Medyo nasagot rin niya. Tinanong niya, nasagot din niya. Pinili kasi si Lord in advance, all wise po ang Diyos all wise. Hindi siya nagugulat, hindi aksidente sa kanya mga bagay. Kilala niya, pinili niya. In advance, alam niya na paglakad niya doon, nandun yung 4. At ang maganda doon is kahit ikaw yung Diyos na lumikha ng langit, lupa, ang daming buhay na tao, ang Diyos personal sa bawat isa sa atin. Kilala niya tayo sa pangalan. Alam niya ang pagkakatawag niya sa atin. Bilang ng buhok, alam niya. Ng ating mga buhok, alam tayo, di natin alam di ba? So, next po, si Kuya Robin. Anong napansin mo sa Kasi pinapansin ko, kasi alam naman ni Diyos na kung sino naman talaga nantiwala agad. Kasi sila, di ba, isang tawag lang, sinasunod sila agad. Siyempre, tao tayo Kahit naman tinatawag sa atin ng kung sino naman, tinatanong natin, bakit ka naman Sila hindi naman tanong kasi yun na yung alam ni Diyos na sila, isang tawag lang, natiwala sila agad sa Kanya. Tapos siya, alam naman na kung sino naman tao, pwede naman tinatiwalaan. Kaya, di ba, ayun lang po. Sinakripisyo nila yung una yung yung naghagis ng lambat, iniwan niya agad yung kabuhayan, yung lambat, yung bangka. Tapos yung isa naman, pati bangka, pati yung magulang niya, yung ama niya, tapos pati yung mga tao nila doon, pamilya. Parang kaya nilang isakripisyo lahat. Sa isang salita lang na Diyos na sumama, talagang umalis, sumama sila agad. Nang walang question. Yung yung out ng mga tao. Ang nagustuhan ko sa yung lahat ng katangian nila, yung pagiging taat sa Diyos at saka pagiging masinuhin, kung baga lahat ng utos ng Diyos ay sinusunod nila. So, ang lesson po sa pagsunod kay Jesus, number 1, may sacrifice. May isa-sacrifice ka. Ite-test yung loyalty mo Ang loyalty mo ba nasa trabaho, nasa kayamanan, nasa tao, nasa pamilya, totoo bang nasa Diyos? And pangalawa, ang pagtawag ni Jesus
ay para magligtas din ng iba through sharing of the gospel. So, ibibigay ko po sa inyo yung mic, yung reflection. How can you relate dito po sa binasa? At kung si Jesus ba yung mag-i-invite sa inyo, katulad ng invitation na yun, ano yung magiging reaction niya talaga? Or reflection? Bago ko pumunta dito, meron akong two thoughts eh. May verse si Jesus eh. If you save your life, you will lose it. Pag niligtas mo yung sarili, mawawala. But if you lose your life for Jesus, you will save it. So kay Jesus pala, mas mahalaga ang i-lose mo ang sarili kaysa i-waste mo. Pwede mong sayangin ang buhay eh. Pero sa Kanya, pag binigay mo yung buhay mo for Him and the gospel, maliligtas mo yung buhay mo. So reflection po, pag ganun tayo, base sa ating binasa, sa nabasa nyo po, pati po sa lahat ng nanonood, yung reflection nyo lang po for this, type nyo po sa comment section. Paano kayo nakaka-relate? Paano nyo mai-relate, mai-connect sa life nyo? At ano yung babaguhin nyo dahil sa binasa natin? Pinapakita din ni Jesus talaga yung parang gugulatin ka niya lagi. Parang, alam mo, yung hindi ka, para minsan kasi pag gulat tayo, mas genuine yung mga reaction natin. Mas totoo. Mas hindi tayo nakaka-prepare. Hindi nila na-expect. Saka normal day nila yun eh. So siguro po, reflection ko is maging sensitive tayo tulad nila na minsan kasi di natin alam yung kung ano na ba yun talaga yung tinatawag sa atin. Pero tulad nila nung na-sense nila si Jesus at nalaman nila na si Jesus yun. Agad-agad walang isip-isip, wala nang second thought. Sumama sila kay Jesus. Wala, di na nga sila dun nagsalita eh, parang agad eh. In-invite ka ni Rob magsama sa Sama ka ba? Hindi, yun naisip pa yun minsan eh. Yung ganun, iniisip pa yun eh. Medyo tinitimbang pa. Pero ito, si Lord talaga, alam mo pag si Lord ang nag-invite sa'yo, talagang go ka. Kumbaga ay walang no hold back sa buhay mo. Kaya siguro sa akin talagang reflection nun is reminder na si Lord yung tumawag sa iyo diyan sa mga inaano mo. So kung binigay yan sa iyo ni Lord, kasama mo siya. At I will follow. Parang yung nabasa ko po, parang napatanong tuloy ako. Hindi siya reflection. It's parang question siya na gaano ba ako kahandang isakripisyo ang buhay ko para kay God. Kasi parang din sabi nila yes lang. Pero in reality, kaya ko ba mag-yes ngayon agad-agad para isakripisyo yung buhay ko kay God? Parang ganun. Gaano ba ako kahanda? I mean, willing ko bang bayaan? Iwan lahat ng ito for God. So, yun po ang napapatanong ako dahil sa binasa ko. So, yun yung challenge po para sa atin po. Gano'n ba tayo kahanda na i-lose yung life natin para kay God? Or i-lose or tama ba? Parang gano'n po. Kung gano'n tayo willing i-give up yung life natin for God. Yun po yung yung discover po. Through the reading, may discover ka about yourself. Kaya ko ba? Yun yung tanong. Kaya ko bang iwan para kay Jesus? Opo. Maraming salamat kay Lord. Sana habang buhay niyo akong gabayan sa kahit anong laban, kahit anong paghihirap. Ilayon niyo ako sa mga kahamakan na idudulot ko sa mga obrero nga dito sa social media, ganun. Katulad din po nung kay Kuya Jomar, mapapatanong ka din po kung maayos ka ba agad, kung willing ka ba iwanan yung mga mo. Pero ayun po kasi dun sa nabasa natin sa sa Bible, alam po ni Lord na parang alam na niya na mag-yes sa kanila yung mga yun. Kasi nga kilala. So, kung lalapitan ako, syempre, feeling ko
mag-yes ako kasi sa kanya magtitiwala kasi alam niya na pag lumapit siya, ibig sabihin may purpose ako. Kapag tinawag ka ni Jesus, may kaakibat siya na responsibilidad. Yes. Kagaya ng sa atin dito, kapag may halimbawa, may natuto ka ng mga salita ng Diyos na i-apply mo ng sarili mo, hindi yun matatapos sa ganun lang. Need mo siyang kailangan mo pang gumawa ng ibang way para maikalat ito. Galing. So, yun yung Yes. Hindi dapat tumigil sa'yo yung natutunan mo kay Jesus. Yun yung responsibility. Nice one. Yun po. Salamat. Tama, pero yung dalawa. Sabi na po ni Janelle. Pang-high honor yung sagot. Pang-high honor yun lang. Pang high honors. Grabe pa. High honors. Okay guys, tama ang mga sinabi nila. So, mahalaga po na nakikinig tayo. So, ako po, para sa akin yung nabasa natin, more realization and reminder na yung mga bagay dito sa mundo, parang may mas mahalaga dito sa buhay mo sa mundo. May mas mahalaga. Na katulad nila nila Simon na give up nila. And ayun nga na parang pinakita doon na God is above all. Siya yung pinaka-importante, siya yung pinaka-purpose. Na yung buhay natin dito sa mundo ay parang temporary. And talaga yung parang doon parang wala lang yung buhay nila, yung parang kumbaga yung pag-alis nila yung lang parang ganun na lang kadali bang iwan. Give up yung mga... Give up. 3 years yun, di ba? 3 years sila makakasama. So, ayun po, reminder siya na itong buhay natin dito ay temporary lang. Mas mahalaga yung si God, yung Word of God. Yun po. Halos sabi nila lahat. Pero kung i-imagine mo yung tagpo na ikaw yun. Napakahirap talagang kumbaga once na sumunod ka kay Lord, once na naging tunay na Kristiyano, madami ka talagang kailangan sacrifice, give up. Lalo na kung nagmula ka sa hindi mo naman talaga siya kilala, like yung lifestyle mo dati ay ibang-iba sa nandun sa salita niya. So, kailangan mo i-sacrifice yun. Kailangan mong talikuran yun. Masyado ka dating yung masyado ka bang busy sa pagpapayaman mo, puro ka na lang wala ka ng time kay Lord. Yun, kailangan mong i-sacrifice yun. Halimbawa, yung mga mong bisyo mo, kailangan mong i-sacrifice yun. So, ang pagsunod kay Lord ay yun, gaya ng sinabi ni Kuya Nel, may kagibat, may kapalit siya na sakripisyo. So, ang tanong, kaya mo bang pagpalit yun? Lahat. Talikdan lahat yun. Diba? Gaya ng ginawa nung mga apostles ni Lord, ang in-invite niya. Yun nga, di na sila nag-isip talagang sige po, sasama ako. Diba? Parang sobrang talaga, pag na-invite ka ni Lord ay napaka-privilege talaga na wala nang, hindi ka na mag-iisip. Talikuran mo na lahat, yung yaman mo, yung mga bisyo mo, mga makamundong makamundong gawain mo, talagang tatalikuran mo lahat yun. So, sana, di man 100% kaya natin yun, kahit sana paunti-unti, di ba? Paunti-unti or at least sinusubukan natin, ginagawa natin lahat para yung mission natin dito, yung pagtawag sa atin ni Lord ay natin, ma-fulfill natin yung purpose natin, yung pagtawag sa atin ni Lord. Talikuran yung mga bagay na makakahadlang sa pagsunod kay Lord. Salamat. Palakpakan po natin ang bawat isa. So, probably 6 to 7 verses lang siya. For me,
challenge yun, parang nabanggit ni Jomar. Sometimes, ang religion or Christianity, pag iniisip natin, parang ito yung pagsimba. Ito yung pagbasa ng Bible. Pero ang hindi natin nakikita dito, relationship siya sa Diyos eh. Hindi ka sasama kung hindi mo siya kilala or hindi ka naniniwala sa Kanya. So for me, ang challenge, it's true. It is part of the plan of God. It's true, sila po ay pinili at tinawag. Pero it's a challenge kung ikaw ay makasalanang tao, kaya mo bang iwan lahat to follow Jesus? Pero in simple terms po, ang totoo, ang lahat ng tatanggap sa Panginoong Jesus, parang gano'n naman talaga ang gagawin. Kasi hindi naman tanggap ang Christianity sa buong mundo. To follow Jesus, pwede mag-welcome ka ng persecution eh. In other countries, bawal to eh. Diba? Pero kung kilala mo siya, haharapin mo lahat ng mahirap kasi mas mahalaga siya. For me, kaya lang natin gawin yung ginawa ng disciples kapag ikaw mismo namulat, nabuksan ang puso, binuhay ng Panginoon spiritual na maisip mo, si Jesus ang pinakamahalaga kaysa sa atin. Amen. And I believe na kung meron kang Jesus sa life mo, then magiging okay ka rin naman sa lahat ng bagay. In your marriage, in your relationship with others, sa pagtulong mo sa kapwa, kailangan nating makilala ang Panginoong Jesus. Yun, hindi ko yun kayang gawin para sa inyo. Diyos ang pwedeng gumawa nun para sa inyo. So, ang mahalaga, paano natin siya makikilala? Magbasa. Kasi po, nangungusap pa rin ang Panginoon sa panahon natin. And it is through God's Word. So, ang application po for this week, pwede nyo ba kaming sabayan? Sa mga gusto po, so may challenge si Kalinga Prab sa buong team. Dahil dun, yun ang weak points ng lahat ngayong taon, magbasa tayo at least one chapter. Alam niyo ba, ang one chapter daw ay parang 10 minutes lang pag ginawa mo talaga. 10 minutes sa buong araw. One chapter, whether Tagalog yan o English, 10 minutes lang yan. Tapos mag-reflect ka rin tulad ng ginagawa natin. Tapos yung nga may voice over or may video, anong exciting to, nakakatawa to sa chat pag ginawa. So, simula bukas po, Mark chapter 1, mag-iingay ang GC na. Mag-iingay po yung GC na yun. And probably may pwede magkaroon din at GC, no? Sama na natin sila. Pwede kaya yun? May limit ba ang GC? Yung manonood. Tayo, naka-separate na lang tayo, tapos meron na lang sila na mag-comment na lang po kayo kapag nag-live kami na yung ginagawa. So, check mo yung lahat. So, Mark chapter 1 po, simula bukas everyday isa. Everyday isang chapter. Sisimula bukas. Pero kung gusto niyo may warm-up na kayo, bawasan niyo na yung bukas, magbasa na kayo mamaya, pwede na rin. Basta Mark 1 bukas. Salamat po sa pagpunta niyo. Salamat kay Kalinga Prab sa Bible study. Book of Mark, 16th chapter. Favorite verse ko pa, Bats. Yun na yung voice over ko. Yun na yung favorite sa Ayan, so maraming salamat po. Magpe-pray po ako and then babasahin ko yung mga iba niyo po sa pag-alis po nila. So let's pray. Lord, maraming salamat po sa araw na to. Lord God, sa team nila Rab, na mahalaga rin ang Word of God. Ikaw lang naman ang pwede magbago ng puso. Lord, hindi ako eh. So I pray, Lord, by the power of your Word, by the power of the Holy Spirit, Lord, I pray na yung lahat ng sumasama sa amin, lahat, Lord, ng nanonood, Lord, lahat ng maaabot ng video na ito, Lord, I pray ikaw gumawa ng milagro ng pagbabago, milagro ng kaligtasan, maipakilala ka namin sa mundo. At Lord God, at sabi mo kung sino man ang lalapit sa iyo, ikaw ay lalapit sa kanila. At alam ko, Lord God, na ang kaligtasan nagmumula lamang sa iyo. Sa pagbabasa namin ng Bible in the next 16 days, I pray, Lord, na maraming testimonies, maraming maipapalapit sa iyo. At Lord God, together may nagawa kami in our lifetime, may pakilala ka namin, Panginoon, sa mundo namin ginagalawan. Lord, please bless Team Kalinga, Team ni Rab, Lord God, hear our voice sa kanilang gagawin sa maghapon. Lord, bless them, protect them. May they enjoy, Lord, together as followers of Jesus. Nawa, pag narinig namin yung invitation mo personally, kaya ba namin mag-follow? I pray the answer will be yes. Kasi Lord, wala kang katulad sa buong mundo
and forever walang maikukumpara sa'yo. Nawa ikaw ang aming piliin sa buhay na ito. In Jesus' name, Amen. Please subscribe! YouTuber. Salamat po sa inyo. Thank you.